Apat na magkakapatid sa bukid, isang kuwento ng buhay probinsya. Sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok ng San Rafael, tahimik at payapang namumuhay ang pamilya De Los Reyes. Sila'y kilala bilang masisipag na magsasaka, may maliit na palayan, taniman ng gulay at ilang alagang hayop. Sa simpleng bahay na yari sa kahoy at pawid, nakatira sina Mang Isko at Aling Nena kasama ang kanilang apat na anak. Sina Ana, Ben, Liza at Toto. Si Ana, ang panganay, ay responsable at mapagkalinga. Siya ang ina-inahan ng magkakapatid, lalo na noong nagsimula nang tumanda ang kanilang ina. Si Ben ay matatag at maparaan, mahilig sa lupa, kalabaw at paggawa ng mga simpleng kasangkapan. Si Liza naman ay tahimik ngunit matalino, may hilig sa halaman at pangarap na maging guro. Ang bunso, si Toto, ay masigla at mausisa, laging may tanong at masayang kasama. Umagang payapa. Bawat umaga sa bukid ay tila musika sa kanilang pandinig, tilaok ng manok, huni ng ibon, kaluskos ng dahon. Sa ganitong paligid, sabay-sabay silang gumigising. Si Ana ang unang bumabangon, nagluluto ng sinangag habang pinakukulo ang kape sa kalan na may kahoy. Si Ben naman ay lumalakad papunta sa poso, may hawak na timba, habang si Liza ay abala sa pagdidilig ng kanilang gulayan sa likod ng bahay. "Kuya Ben, tulungan kita dyan." Sigaw ni Toto, pitpit ang maliit niyang timba, halos di makayang buhatin sa laki. "Huwag kang mag-alala, Toto, sa susunod ikaw naman ang taga-igib," sagot ni Ben, habang pinupunasan ng pawis. Pagkatapos mag-agahan, sabay-sabay silang nagtutungo sa bukid kasama sina Mang Isko at Aling Nena. May kanya-kanya silang gawain. Si Ana at Liza ay nag-aayos ng mga tanim sa gulayan habang sina Ben at Toto ay nag-aararo kasama ang kalabaw nilang si Putik. Sa gitna ng araw mainit ang araw pero hindi ito hadlang sa kanilang kasipagan. Habang nagtatrabaho, nagkukwentuhan sila tungkol sa kanilang mga pangarap. "Ate Ana, gusto ko rin maging guro balang araw," wika ni Liza habang tinatanggal ang damo sa gilid ng tanim na sitaw. "Bakit hindi? Kayang-kaya mo yan." "Ako nga, gustong-gusto ko ring makapagturo sa mga batang dito lang sa baryo," tugon ni Ana, sabay ngiti. "Tay, pwede ba akong gumawa ng maliit na kanal para mas mabilis ang tubig sa palayan?" tanong ni Toto. Pit-pit ang kanyang munting pala. "Oo naman, anak. Diyan nagsisimula ang pagiging inhenyero," sagot ni Mang Isko na may halong biro. Pagkatapos ng gawain sa dapit hapon, pagod man ang katawan, masaya pa rin silang magkakasama sa ilalim ng punong mangga, kumakain ng nilagang saging at kamote. Minsan, nagdadala ng gitara si Ben at sabay-sabay silang umaawit ng mga lumang kantang probinsya. Sa gabi, pagkatapos ng hapunan, nauupo sila sa papag sa harap ng bahay, pinapanood ang mga bituin. Wala silang kuryente, kaya ang ilaw ay gasera lamang. Pero sapat na ito para sa masayang kwentuhan. "Balang araw," wika ni Ana, "gusto kong magtayo ng paaralan dito para hindi na kailangang bumaba pa ng bundok ang mga bata." "Sama ako, ate," sagot ni Liza. "Gagawa tayo ng hardin sa tabi ng eskwelahan." Paglipas ng panahon, dumaan ang mga taon. Isa-isa nilang tinupad ang kanilang mga pangarap. Si Ana ay nakapagtapos ng edukasyon at nagtayo ng maliit na paaralan sa baryo. Si Ben ay naging agriculturist at nagturo sa mga magsasaka ng makabagong paraan ng pagtatanim. Si Liza ay nagtayo ng munting nursery ng halamang gamot at nagtuturo ng organic farming. Si Toto, sa wakas, ay naging isang inhenyero. Siya ang gumawa ng bagong irigasyon na ngayon ay pinakikinabangan ng buong baryo. Hindi nila iniwan ang bukid. Sa halip, bumalik silang lahat upang pagandahin ito, hindi lang para sa sarili kundi para sa komunidad. Sa ilalim ng araw, sa piling ng kalikasan at sa yakap ng pamilya, nahanap ng apat na magkakapatid ang tunay na kayamanan, ang pagmamahalan, kasipagan,
at pananampalatayang likas sa buhay probinsya. Salamat sa inyong pakikinig. Abanggan nyo ang susunod na kwento. Salamat.